Dear Tita L, sa edad kong 37 years old, hindi pa po ako nakakatikim. Hindi pa po ako nakakatikim ng matamis na halik ng isang babae. Ako po si Norman, single. Maybe forever na ang pagiging single ko kung wala talagang darating na itinadhana para sa akin. Tita L, nangungulit na po ang aking ina kung kailan ko ba siya bibigyan ng apo. Pero wala pa talaga eh. Na-off po kasi ako sa babae na nauunang nagpaparamdam. Mas gusto ko po na ako ang nanunuyo. Naalala ko nung grade 6 ako. May babae na nagpapadala sa akin ng sulat at ang gamit na papel ay mabango na amoy rosas. Ang sabi niya sa sulat, matagal na raw niya akong gustong maging kaibigan at nalungkot siya dahil di na kami nagka-partner sa folk dance. Sa loob po ng envelope, may kasamang bulak at may laman na kisses. Siguro naman, Tita L, alam mo kung ano yung kisses. Hindi ko lang alam kung may nagtitinda pa ba ng kisses sa labas ng mga paaralan ngayon. Sa dulo ng liham, merong PS. Ilagay ko raw sa pulbo para manganak yung kisses. Okay, stop kwento muna. Alam nyo ba yung kisses? Ito yung scented na maliliit na bilog-bilog na mabango na iba-ibang kulay. May light pink, light blue, light green, light yellow, ganyan. Yun yung kisses na it's actually an air freshener pero ang myth is ang myth is dumadami siya kapag inilubog mo sa tubig or yun nga, inano mo sa pulbo. Okay? So, going back to the kwento. Akala kasi hindi tayo same page, ang akala nyo yung tsokolate, di ba? Lalagay mong pulbo, o di ba? Powdered chocolate na yon. Charing. Okay. Back to the kwento. Ang babae po na tinutukoy ko, Tita L, tatawagin ko na lang po sa pangalang Jolina. Dahil idol niya ang sikat na artistang si Jolina Magdangal. Lahat ng notebook niya dati ay cover si Jolina. At yung iba naman, kasama si Marvin Agustin. Alam ng iba kong kaklase sa aming paaralan na may pagtingin siya sa akin. Pero natapos ang 4 na taon namin sa high school ay hindi naging kami. Sa araw ng aming graduation, yun na pala ang huling araw na makikita ko si Jolina. Hindi man lang siya nagpaalam na sa Bicol na siya o sa Bicol na niya ipagpapatuloy ang kanyang kursong kukunin sa kolehiyo, Tita L. Lumipas ang mahabang panahon, singhaba ng break nung bed na yon. Muling nag-cruise ang landas naming dalawa ni Jolina. Umuwi siya sa bayan namin sa Batangas pero may bit-bit na bata. Ang kwento niya ay iniwan siya ng kanyang ka-live-in. Pero, joke niya lang pala yon, Tita L. Ang anak ng kanyang ate, ang 2 taong gulang na bata na lagi niyang kasama. Nagkaroon ng pagkakataon na kami ay makapag-usap. Doon ko nalaman na single pa pala itong si Jolina. Pero, inamin niya na nakadalawang boyfriend na siya dati sa Bicol. Pero, hindi siya masaya. Lagi ko rin po siyang nakakasalubong sa daan dahil malapit lang ang bahay nila sa amin.
Ganun pa rin siya, Tita El. Nagpaparamdam pa rin po siya sa akin. Pero this time ay mapusok. Kahit ilang taon na lang ay magka-40 na kami. Hindi ko pa alam, Tita El, kung ano ang nararamdaman ko para sa kanya. Kung ito ba ay pag-ibig. Ayaw ko lang magpadalos-dalos na ligawan siya. Dahil baka dumating ang araw na iiyak siya dahil hindi patas ang pagmamahal na kaya kong ibigay. Pero naisip ko rin na, what if susubukan ko? Baka matutunan ko siyang mahalin. Sana po mabigyan ng payo. Hanggang dito na lang. Nagmamahal, nagtatanong, naguguluhan, Norman. Di ko alam kung ano yung tipo mong babae. Di ko rin masabi kung bet mo ba talaga si Jolina. Sabi mo sa sulat, subukan mo kaya. Pero, natatakot ka na baka mamaya hindi patas yung pag-ibig na maibigay mo. And ang ending, mapapaiyak mo lang siya or paiiyakin mo lang siya. Alam mo, mas maganda, wag mo subukan na mahalin siya. Kung hindi naman siya talaga yung tinitibok ng puso mo, bakit mo pinipilit? Diba? Huwag mo nang ipilit. Oo nga. Baka hindi talaga si Jolina yung para sa'yo. Kasi kung siya, if you are really meant, ngayon na may edad na kayo at magka-40 na kayo parehas, kahit papaano, di sana nung second time na nag-meet kayo, nagkaroon man lang ng spark, ng kuryente, nag-slow motion. Ganon. Wala eh. Diba? Nagtaka ka lang, ay may anak na siya. Ganon eh, diba? Chismoso levels lang eh. Diba? Siguro mas maganda kung wag na lang nating ipilit for the sake of kasi hinahanapan ka na ng apo ng nanay mo. Wag mong i-pressure yung sarili mo. Kasi baka naman hindi talaga panahon pa para magkaroon ka ng girlfriend. Malay mo, talaga namang late bloomer ka. Hindi naman masama yun eh. 'Di ba? Baka lang hindi pa panahon na makita mo siya. So mas maganda kung siguro wag na lang nating ipilit na ligawan si Jolina kung ramdam mong mapapaiyak mo rin naman siya. Ano to? Pelikula rin ni Jolina tsaka ni Marvin? Oo! Kaibigan mo lang ako! Best friend mo lang ako! Ganon! Hindi ba? Wag ganon. Malay mo, isang araw darating yung talagang para sa'yo. At kung si Jolina yung nararapat para sa'yo, baka sa third time around na magkita kayo at magkaroon na ng spark, ayun. Pag may sparks na, tsaka mo siya ligawan, ituloy mo yung panliligaw mo. Pero kung wala talagang sparks, wag nating ipilit kasi kawawa rin si Jolina. 'Di ba? Parang ang ending para masatisfy lang yung magkaroon ka ng jowa at magkaroon ng apo yung nanay mo eh, 'di ba? So wag ganon. Wag tayong manggamit ng ibang tao kasi merong feelings na nakasalalay dito, 'di ba? Ay, nako. Syempre konsensya mo rin 'yon, 'di ba? Na maaati mo ba? Kaya ba 'yun ng konsensya mo na at the back of your head, you know that you've hurt someone na pinilit mo siyang, kumbaga, ipinilit mo yung relasyon thinking that maybe one day I'd love her or maybe one day my love for her will grow. Huh? Love is not like that. Diba? It's not. Though, if you are in love with somebody else and it's mutual, your love for each other grows day by day, especially when you're married. Pero, hindi tayo para pumasok sa isang relasyon tapos, sasabihin natin na baka isang araw, mahal ko na siya. Wag ganun. Diba? Okay, yun lang. Sana mahanap mo yung tamang babae para sa'yo. Okay, Norman? Huwag ka na maguluhan. Huwag mo na lang ipilit
Ito si Jolina. Kasi kung maging love team kayo, paano na yon? Norlina? Jollyman? Joliman. O, diba? Excuse me. Hindi yata talaga tinadhana